kahit puyat na puyat kami kagabi dahil sa kakaubo ni Anika. Pagkatapos tinanong ko siya kung anong gusto niyang kainin para ipagluluto ko na siya ng almusal niya para makainom na siya ng gamot. Kaso sinabi niya shawarma daw yung gusto niya kaya magpapalaban na naman ako sa kakamasa niya. Ganyan pala ako gumagawa ng shawarma kapag hindi kami bumibili sa bayan. Nagisa lang ako ng bawang dyan, tapos nilagay ko na yung beet, hinayaan ko lang lumabas yung sarili niyang tubig. Then kapag ganyan na yung kulay niya, lagyan na siya ng 1 tablespoon of soy sauce and 2 tablespoon of oyster sauce. Tapos nilagyan ko din siya ng 1/4 cup of brown sugar. Then haluin nyo lang po siya para ma-mix po yung mga sangkap. Tapos hayaan nyo pong matuyo yung sabaw niya. Kapag natuyo na po yung sabaw niya, okay na po siya nun. Punta naman po tayo sa white sauce. Naglagay po ako ng mayonnaise dyan. Tapos nilagyan ko po siya ng 2 tablespoon of vinegar. Then 1 tablespoon of sugar and 1 tablespoon of garlic. Naglagay din po ako ng pinch of salt para po mabalance po yung lasa niya. Then haluin lang po ng haluin para po ma-mix po lahat ng mga sangkap niya. Yung iba po sinasala po nila ito para po masala po daw yung garlic. Since gusto ko naman po yung garlic, hindi ko na po sinala yung sa amin. At dahil sa beef nga yung ginamit ko, hindi ko na po sinala yung sauce para po may kalaban yung beef. Diba po yung kalaban niya, yung garlic. Gawin na naman po natin yung pita bread. Naglagay po ako ng 3 cups of harina dyan. Tapos naglagay din po ako ng pinch of salt. Tapos 2 tablespoon of sugar. And half spoon of baking powder. Tapos nilagyan ko po siya ng 1 cup of warm water. Dapat po natotolerate nyo po yung tubig. Maganda din yung matutunan natin yung gumawa yung mga ganitong mga bagay, mga mami. Kasi sa tuwing na gusto natin kumain ng shawarma, hindi na tayo kailangan pumunta pa sa bayan para lang makakain nun. Nilagyan ko rin siya ng 2 tablespoon of oil para po hindi magdikit-dikit po yung dough kapag minulman na. Gayahin nyo po kung paano po rin-roll yung mga dough para po bilog na bilog po siya. Tapos kapag ilalagay po sa kawali yung pita bread, dapat po flat na flat po para po maluto pong buo yung pita bread. Nakikita nyo po yung bubbles na lumalabas. Yun po yung sign na naluluto na po yung pita bread. Punta na po tayo sa exciting part. Yung kakain na po si Anika. Ilang araw din po siyang hindi kumakain dahil wala po siyang ganang kumain. Sabi niya po, nagugutom po siya pero hindi niya po alam kung anong gusto niyang kainin. Ganun po talaga siguro kapag may sakit, diba po? Isa kasi yung shawarma sa mga paborito niyang pagkain kaya hindi siya talaga nagsasawa sa shawarma. Sana po nag-enjoy po kayo sa mini vlog ko ngayon. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. See you on my next vlog. Bye-bye!